Well, nakakalungkot talaga na malaman nyo na first and last na pagsali ni Herlene Budol ang Binibining Pilipinas. Kaya no more pageants for Herlene Budol after nitong pageant na to. I'm not sure kung final na tong decision na to, pero nakakalungkot kasi malakas pa naman ang potential ni Herlene Budol. So, pag-uusapan natin dito ang 5 possible reasons kung bakit mukhang hindi na siya sasali ulit sa pageant. As of now, nagte-training si Herlene Budol para sa Binibining Pilipinas. And this will be her hit or miss na opportunity. Either man manalo siya or matalo siya, malaki yung posibilidad na hindi na talaga siya sasali sa kahit na anumang pageants in the future. So, parang nagulat ako sa nalaman ko, and hindi po ito intriga, hindi po ito gawa-gawa lang, pero this is basing from yung 5 reasons kung bakit hindi na siya sasali sa pageant. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Let us now begin with the first reason. So, ano nga ba ang pinakaunang reason kung bakit hindi na siya sasali? So, dahil po yan, number 1 is dahil po yan sa management. So, nung yung previous na vlog ko na kung sasali, pwede ba siya sa Miss Universe doon sa next year, if ever after ng Binibining Pilipinas, nag-comment po si Wilbert Tolentino sa vlog ko na yon. So, yung last video ko, meron siyang comment. Legit na comment po yan ni Wilbert Tolentino. So, yan po yung message ni Wilbert Tolentino sa screenshot. Sabi niya, hindi na po siya sasali sa kahit na anumang pageants, and whether manalo po siya or malegwak sa Binibining Pilipinas, meron na pong nakapila na naayon sa kanyang transition. So, ibig sabihin, hindi na talaga siya sasali sa next na kahit na anumang pageants na yan. So, syempre, nalungkot ako, nag-reply ako na nakakalungkot naman kung yun na talaga yung final decision ng management ni Herlene Budol. But who knows, baka pwede pang mag-change, diba? So, ayan yung number 1 dahil sa, syempre, siya po yung nagmamanage kay Herlene Budol. And high respect po kay Wilbert Tolentino. So, if you're still watching sa video na ito, hi sir! Ayan, so thank you for watching. Anyway, number 2 naman is, ang upcoming projects. Marami pong nakapilang projects si Herlene Budol. So, nakapirma na kasi siya sa kontrata. So, that's number 2. Nakapirma na siya ng kontrata as a GMA artist. So, bilang GMA artist, of course, kapag meron kang manager, there will be a person or a team that will manage yung mga projects mo. So, merong mga upcoming projects na kung saan you are going to i-manage nila yung time, kung ano yung projects na pwede kay Herlene Budol. And, alam niyo yun, pwede itong in a form of series. So, currently, meron siyang series na ang babae sa likod ng face mask with Joseph Marco. So, ayan po guys, Joseph Marco. Tapos, I'm not sure kung meron din siyang ginagawang movies ngayon. So, ayan. And then, mga TV programs. Meron ding mga TV programs na naka-align kay Herlene Budol after ng kanyang Binibining Pilipinas stint. So, if ever man na manalo siya sa mga crowns such as International, Grand International, Intercontinental, or Globe, or runner-up siya, syempre, mapopostpone yan. It's because may mga events na kailangan niyang dumalo na magiging conflict sa existing na projects niya sa GMA. So, ang isa pa dito is meron din mga naka-inline sa kanya na events, mga commercial or modeling, yung mga ganun na shows. So, marami talagang nakapila kay Herlene Budol.
after ng kanyang Binibining Pilipinas stint. So that is the second reason. And number 3 is sobrang magastos sumali sa beauty pageant. So kung inaakala nyo na madali lang sumali sa pageant, nagkakamali kayo. Kung alam nyo meron kayong pondo, if you have the investment, tapos ayun, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit medyo stressed ang mga candidates dahil sa behind that beautiful smile, that face, the makeup glam team ay yung pera talaga na pambayad mo sa makeup mo, yung pera mo na pambayad mo sa registration fee, yung pera na pambayad mo sa training camps, tapos yung pera na pambayad mo sa mga costume. So, napaka-stressful talaga ng tawag dito pagsali ng beauty pageants. It's because, syempre, you need to have an investment. So, this is a particular na challenge sa mga sumasali sa Binibining Pilipinas because you need to have at least 200k or more or less 200k. Usually, yung iba, more than talaga. Yung iba naman, lesser, o di ba? Depende, case to case basis. Pero, ang ano dyan talaga is yung syempre pag maghahanap ka pa ng sponsors, so medyo stressing kapag maghahanap ka ng sponsors wherein kakapalan mo talaga yung mukha mo para there will be a person who will be willing na suportahan ka financially. So yung mga candidates kung minsan syempre hindi mo maiwasan na nagsisik sila ng mga iba't ibang sponsors para matugunan yung kanilang financial na challenge sa pag-join ng beauty pageants, especially kapag national pageants yung pinag-uusapan natin kasi lahat complete package. And then sa number 4 naman, time-consuming ang pagsali sa beauty pageants. So bakit time-consuming ang pagsali sa pageants? It is because number 1 is that before sa finals night or sa preliminaries, magte-training ka pa. So meron ka dapat na gagawin para at least magkaroon ka ng pasabog. So kakainin talaga lahat ng time mo sa pagte-training. So yun yung dapat mag-attend ka sa workshop. Alam mo yun, isa-sacrifice mo talaga yung sarili mo in order for you to become well-skilled sa pasarela mo, tapos titingin ka pa ng mga damit na nababagay sa'yo. And then, pipili ka pa ng glam team na kung saan you're going to choose yung perfect na get-up mo, especially sa beauty pageant. And then, syempre, mag-a-attend ka sa mga events. So, those are the considerations na dapat na isipin mo kapag sumasali ka sa pageants. And sa case ni Herlyn Budol, imbis na magkakaroon siya ng time para i-concentrate yung kanyang upcoming projects, is naibubuhos na talaga sa pagsali niya sa pageants. So as in, babad talaga yung oras niya sa pag-attend ng events, pag-training, tapos, syempre, yung puyat. So, it is very sacrificial if you are participating in a national beauty pageant. So, alam natin na ang Binibining Pilipinas is highly respected national pageants. Kaya, lahat ng mga candidates, dinededicate nila yung time nila sa pagti-training. O diba, yung pag-prepare para maging pasabog ka sa finals. Yung number 5 naman is yung effort. So, as a candidate, kay Herlyn Budol, makikita mo sa kanya na as in, physically, andun siya sa mga events. Physically, nagte-training siya sa Kagandahang Flores. So, ini-improve niya yung kanyang pasarela skills. Kahit na alam niya na siguro mga 90% okay na yung pasarela niya, meron pang natitirang 10% para i-fulfill niya yung confident na level para at least alam niya yung gagawin niya sa stage. And then, yung dapat present siya physically sa training, especially sa Q&A, para mahasa yung pag-answer niya sa Q&A. And then, mentally. So, yun na yung mentally na kung saan she will have to
be more careful. Iniisip niya dapat yung pagpo-post niya sa social media, dapat organized yung kanyang activities, alam niya kung ano yung inuuna niya. So mentally, nade-drain din siya. So yun yung isa sa mga pressure kay Herlin Budol. And yung pressure din sa social media. So as a celebrity, ang dami talagang pressure, lalong-lalo na sa kanyang social media accounts, sa vlogs niya, sa Facebook niya, sa Twitter, sa Instagram, tapos sa mga taong nakapaligid sa kanya. So there is really an emotional or psychological pressure affecting Herlin Budol. So nakaka-apekto talaga ito para sa kanya, nakaka-stress. So naisip siguro ng kanyang management na it is better for her na pansamantala muna na magpahinga sa pageant after Binibining Pilipinas. And I do really understand kung bakit first and last na nito ni Herlin Budol. Ayan. Ayan guys. So, here are the 5 reasons kung bakit hindi na natin siya makikita. Possibly na sumali ulit sa mga national pageants in the future. Ayan. So, in my own take, syempre nakakalungkot dahil hindi na natin siya makikita sa mga next na pageant. It's because marami din siyang dapat na asikasuhin, and it is now about time for her to concentrate sa kanyang project as an artist sa GMA. So, ayan po guys, yung isa sa mga on my take na I really fully understand and respect yung kanilang management's decision. So, yes, I do hope na kahit sa finals night, magkakaroon siya ng podium finish. Masaya na ako kung nasa semi-finalist na siya. Pero, mas happier din ako if runner up siya and finally makukuha niya yung isa sa mga 4 crowns sa pageant. Basta ang importante sa kanya, i-train niyang maigi yung Q&A niya. Kasi dyan talaga i-measure yung pagiging advocate, yung pagiging influential niya, inspirational niya as a member of as an contestant sa Binibining Pilipinas. So yes, good luck Herlin Budol, and sana makapag podium finish ka sa Binibining Pilipinas 2022. Kaya guys, if you want more pageant updates from me, mag-subscribe lang kayo sa channel ko, The Story of Anthony Vlogs. And you can also follow me sa Instagram ko, The Story of Anthony, even in sa Facebook, The Story of Anthony din. So hanggang dito na lang po guys. Thank you so much. Maraming salamat sa pag-watch ng aking vlogs, and have a nice day. Mwah.